Ito yung mga lifestyle modifications na pwedeng gawin ng mga lalaking may problema sa pag-ihi. Yung hirap umihi. Ano ibig sabihin natin kapag sinasabing hirap umihi? Specifically, I'm talking about lower urinary tract symptoms. Para malaman ninyo yung lower urinary tract symptoms, tandaan nyo to. Fun-wise. Ito yung iba't ibang sintomas sa lower urinary tract na kailangan nyo bantayan. At isa sa mga pinaka madalas na causes nito ay infection, malaking prostate, bladder stones, okay? Urethral strictures. Para matandaan ninyo, ano ibig sabihin ng fun-wise? Madaling tandaan yung fun-wise. Pero ano yung ibig sabihin? F is frequency, ibig sabihin, ihi ka ng ihi. Hindi mo kaya lumapas ng 2 hours ng hindi umihi. U is urgency, ibig sabihin, kapag nakaramdam ka na naiihi ka, kailangan mo magmadaling tumakbo sa banyo para umihi na, dahil kapag hindi ka nagmadali, lalabas na ng kusa ang ihi mo. So, maiihi ka sa lawal mo. Okay? N is nocturia. Ibig sabihin, dun sa main sleep period mo, kailangan mong bumangon para umihi. Okay? Yung sa International Continence Society, ang sinasabi na ngayon, na dapat sa main sleep period mo, hindi ka nababangon para umihi. Yun na daw yung normal. Yun ay standard. So, dapat pag natulog ka ng alas 8, pag bumangon ka na ng alas 5, alas 6, doon ka na lang iihi. Yun yung main sleep period mo. One or more, it already warrants investigation. Medyo stricto, di ba? Pero, yun yung definition ngayon ng International Continence Society. W is weak stream. Weak stream. Ibig sabihin yung labas ng ihi mo sa urethra ay mahina yung flow. Mahina yung flow. I is intermittency. Ibig sabihin, yung paglabas ng ihi mo, hindi tuloy-tuloy, paputol-putol. So, on, off, on, off, on, off. S is straining, meaning, para lang makaihi ka, kailangan mong umire or pindutin yung puson mo para lang mailabas yung ihi mo. E is feeling of incomplete emptying. So, pagkatapos ng umihi, imbis na satisfied ka, feeling mo, may natira pa na ihi dun sa pantog mo. So, pag ganun, problema yon. Isa sa mga lumalabas na lifestyle modifications ng mga lalaking may hirap sa pag-ihi ay reduction of fluid intake at specific times ng araw kung saan most likely may ihi ka. Like, yung madalas ginagawa ng mga tao na umiinom ng tubig bago matulog. Umiinom 2-3 baso bago matulog. Natural. Bibigyan mo ng workload yung kidneys mo bago pag natulog ka, edi talagang babangon ka para umihi. Yung iba naman, basta any activity that it will be inconvenient for you to urinate, like travel or drive. Imbis na tuloy-tuloy ang biyahe, kailangan mong tumigil sa gas station para lang umihi. Diba? So, that's a problem. Next, lifestyle modification. Sinasabihan namin yung mga patients namin na merong problema sa lower urinary tract, na merong lower urinary tract symptoms, to avoid coffee. Avoid, moderate dapat lang yung consumption ng coffee or alcohol or tea. Kasi they may have diuretic effect or irritant effect sa bladder. So, it increases yung output ng pag-ihi ng patients. So, isa yon sa mga lifestyle advice na binibigay namin sa patients na may lower urinary tract symptoms. Isang technique na pinapagawa pa namin ay double voiding in patients with lower urinary tract symptoms. And double voiding works by, una, para sa mga lalaki to, iihi ka muna ng regular. Pagkatapos mo umihi, tapos ka na, satisfied kang umihi, mag-aantay ka ng few minutes, 1-2 minutes, then you will urinate again. So, double voiding.
Bakit? Ba't mo gagawin yun? Ito para to sa mga patients na yung main complaint ay frequency, ihi ng ihi. Okay? Kasi sa kanila, mas mababa yung signal, mas mababa yung volume ng urine na na ma-fill yung bladder nila, tapos iihi na naman sila. So, talagang i-empty nila. Kasi kapag may natira dyan, pagka alis nila ng banyo, nakaramdam na naman sila na naiihi sila. Kaya, isa yan sa mga technique na pinapagawa namin sa mga patients with lower urinary tract symptoms. The other one is urethral milking. Ito medyo weird pero na activity for patients na ini-introduce namin to. Yun yung pagkatapos umihi, ipipress mo yung, nakikita ba? Wait lang. Wait. Ipipress mo yung bandang dito ng sa may bandang perineum, ipipress mo yung bulbar urethra all the way doon sa penis. So pag press mo, yung mga residual na urine dito, lalabas siya dyan. It will not irritate yung urethra ng patients. Okay? Mga ba? Distraction techniques. So, for patients naman na merong overactive bladder, binibigyan namin sila ng mga techniques iba't iba. Penile squeezing, breathing exercises, perineal pressure, mental tricks para i-delay yung pag-ihi. Para imbes na ihi ka ng ihi, overactive yung bladder mo, iti-train mo yung pag-iisip sa katawan mo na hindi ka nang ihi ng ihi. Okay? So, para siyang bladder retraining din. Imbes, pag nakaramdam ka na naihi ka, alam mo namang hindi pa puno yung pantog mo, hindi ka muna babalik sa banyo para umihi. Papatagalin mo muna. So, with training and practice, it increases the intervals between your voiding. So, mas marami ka nagagawang activities instead of going back to the bathroom ng paulit-ulit. Okay? And, ito na rin pala yun. So, meditation. And reviewing your medications kung meron kayong iniinom na gamot that increases your urine output. Yun yung mga basic lifestyle advice and modifications na binibigyan namin sa mga patients namin with lower urinary tract symptoms. Okay? Richard Pabalan, message mo ako dito sa Facebook. Okay? If you don't have any other questions, ako si Doc Drew, urologist. Thanks for watching.